Thank you so much, Admar. At long last, nakabalik ako sa iyong programa. Oo nga, masyado ka kasing busy. Oh, mas busy ka pa sa vice presidente. Vice presidente. Prof, ito muna. Anong tingin mo dito sa panibagong hakbang? Kasi ang nangyari, una, narinig natin itong mga pahayag bago itong panawagan ng courtesy resignation. Laman din ito nung kanyang podcast, no, na panayam sa kanya, no, na meron siyang ikinuwento doon. Sabi nga niya parang naging confession na siya, na nahihirapan siya, iba kasi yung nasa taas, tapos pagdating na nasa baba, medyo mabagal yung implementation, mabagal na yung pagpapatupad. Tapos ngayon, Perception naman talaga kay President Marcos Jr. even before ay maraming nagsasabi na ano siya, tawag nito, weak leader siya. And at the same time, may mga observers din na, well, hindi lang naman observer sa Pilipinas at mga political observer din even other countries na para bang hindi niya kayang kontrolin or hindi niya nakokontrol lahat ng tao niya. Not necessarily only within the executive level or executive branch, but even yung sinasabi nga na yung control din niya sa kanyang mga kaalyado sa politika na makikita mo sa House of Representatives and even in the Senate. So may ganong perception kasi sa kanya during the last 3 years, the first 3 years of his administration. So ngayon, with this kind of move na sinasabi nga niya na after election daw, parang narinig, ang kanyang peg is pakinggan ang boses ng mga Pilipino kasi parang sinasabi niya na parang ang implication kasi, hindi man niya sinabi diretso, pero ang implication kasi, yung resulta ng eleksyon, hindi ko naman sinasabi na ang alyansa walang nanalo, pero ang kanilang target kasi dapat, yun ang target nila. At siya din naman nagsabi no na 12 sa kanila ang lalabas, 0 sa opposition or from other political parties. Pero hindi nga ganun nangyayari. So parang sinasabi niya, parang ito yung pulso ng mga kababayan natin at saka dahil dito, parang nandito siya sa kanyang peg na let's work and let's push for the so-called agenda ng kanyang administrasyon. So ngayon, ang ginagawa niya, ang sinasabi niya, okay, to do this, i-recalibrate niya ang kanyang administration. So by doing that, ang unang steps na ginagawa niya is parang recalibration din at parang evaluation of performance ng kanyang mga kabinete, yung cabinet secretaries niya. So ngayon, nagtawag nga siya ng resignation. Karamihan naman nag-respond, pero ang tanong kasi dyan is like this. What is really the score behind this call for a resignation ng kanyang cabinet secretaries at lahat ng appointees niya sa level I think ng secretary na may designation ng secretary and even yung mga tinatawag mong advisors to the president or to the office of the president. Parang may ganun siyang action or move. Ang tanong kasi diyan, ano ba talaga ito? Is it really something like you want a change or this is really something na we're looking for a change in his government na na masasatisfy ang mga Pilipino? Or yung iba kasi ang perception nila, this is just one way for him to have a way out kasi may mga cabinet secretary siya na gustong patalsikin at gustong sipain pero gusto niya para dismulado, hindi halata, ay lahat na lang mag-mass resignation. May iba naman na ang sinasabi is actually sa kabinete niya or sa kanyang administrasyon, especially sa executive level, maraming gustong mag-resign. Kaya lang, it will not be good on the part of the BBM administration na mass exodus ang lahat ang mga secretaries niya. So kailangan mag-smoke screen ka na na siya ang nagtatawag ng mass resignation. May mga taong nagsasabi ng ganito. So iba-iba yung scenario na naiisip ng mga tao. Kasi earlier I had a discussion with some of our Filipino colleagues and friends dyan sa Manila about these things. Kasi tumawag sila sa akin, what do I think about this? Sabi ko, there are many possibilities. Pero ang tanong kasi talaga, sa ginawa niyang ito, nagmamass resignation siya sa kanyang mga kabinete, kanyang actually family niya sa gobyerno niya, ano ba ang kahinanatnan nito? At saka, when you talk about evaluation of performance ng kanyang kabinete, nilahad ba ni President Marcos Jr. ang kanyang criterion evaluation? Ano ba yung matrix mo? Ano ba yung performance matrix mo, masasabi mo, this should be out, this should be in. Kasi
ang nangyari based doon sa sa tawag nito yun sa press con ng kanyang undersecretary ng PCO na sinasabi nila na while nag-call siya ng resignation, while nag-call ang presidente ng resignation, at the same time may mga nag-resign na, marami na actually ang nag-resign, nag-tender na kanilang written resignation. Still, they will be functioning until the time na magkaroon ng resulta ang evaluation ni BBM, and at the same time masabi niya kung sino ang papatalsikin niya at sino ang i-retain niya. Pero these people na kinol niya ng resignation still would be functioning based kung ano yung positions nila. So parang sa akin, ano ba talaga ang kanyang plano? Ano ba talaga ito? Is it really totoo ba ito, or may ibang underlying reasons ba dito, or is it like a smoke screen? So yun yung mga tanong na nasa isip ng mga tao. Kasi sa akin, to be frank, kung tanggalin lang, let us say, ito yung, sa akin kasi, to call for mass resignation ng kanyang kabinete, for me, kung halimbawa, kahit sinong presidente pang nakaupo, is actually good, given na ang nangyayari talaga sa Pilipinas right now is not good. You can see a lot of issues na nangyayari. Andiyan ang economic issues mo na kinaharap ng bansa, mataas ang inflation, mataas ang bilihin. Lahat, unemployment mo, foreign direct investment, bumababa, peace and order situation mo, ang crime, kahit dininay nila, nandyan talaga, may mga problema tayo, may mga kidnapping for ransom, hindi nare-resolve yung problema. At ang daming problema ng Pilipinas, foreign policy that is defective, yung gitgitan sa South China Sea, nandyan din yung ang tinatawag mo na perceived massive corruption ng kanyang gobyerno the last 3 years. So ang daming problema ng bansa. So to call for a mass resignation ng kanyang mga secretary is okay. But the problem is like this. The question is, sinong ipapalit mo? At sana ang ipalit niya talaga, kung talagang totoo man ang sinasabi niya, ipalit niya dyan yung mga totoong magsisilbi sa bayan na pro-Philippines talaga, may capacity, may consistency sa ginagawa nila. At the same time, may competency, hindi lang sa dahil politika, dahil kaibigan, at saka may sense of, well, I agree with Coco Pimentel na may sense of idealism, na hindi ka nakaupo sa isang posisyon sa gobyerno dahil may iniisip kang 2028. So, dapat siguro malinaw ang saksa-usap ni BBM kung anong criteria niya. Kung magpapalit siya ng kabinete at sino ang kanyang sisipain, malinaw din ang criteria niya. Kasi kung ito ay smoke screen lang, may tatanggalin siya pero i-retain pa rin niya yung majority of his cabinet, di parang ganun, parang ano lang to parang nasa sarsuela tayo, parang nasa perya tayo. Parang yun, yung iba naman sinasabi nila parang this is another budol thing. Yun ang maraming perception sa social media. Kung titignan mo, pag binasa mo, maraming tanong Tsaka yung iba nga sinasabi nila, baka na naman budol-budol ito. So, yun yung masasabi ko dito as of the moment. Kasi wala pa namang konsulta. Opo, kanina merong event dyan sa Malacanang. Sa harap niya, nandun yung mga cabinet secretaries niya, cabinet members. Tapos sasabihin niya, teka, may laman pa ba yung gabinete ko? O may dressing now, tapos patawa-tawa lang. So, anong nakikita mo dito pag ganito, no, na nagbibiro pa siya? Matatabunan yung kanyang, halimbawa, kung talagang totoo yung kanyang gusto na magkaroon ng mga pagbabago, matatabunan pa rin kasi may mga ganito pong mga pahayag. Ano sa tingin mo, Prof? Yun na nga ang ano ni BBM kasi ganito yun. Ang tingin ko kasi kay BBM, kay Marcos Jr. is personality niya talaga yan. Nakikita mo na yung personality niya. Kaya nga siya napiperceive na na weak leader, at saka ang perception talaga sa kanya is yun nga parang marami nagsasabi na mabait daw siya, at the same time weak nga ang kanyang personality. It's precisely because even in his own way of delivering certain serious na mga bagay-bagay tulad niya, nagtawag nga siya ng mass resignation, miniting niya ang kanyang mga kabinete sa Malacanang, but still when he delivers things parang ngumingiti, natatawa, parang sandali muna, seryoso ka ba sir? Ganyan ang tanong ng mga tao Kasi kung seryoso ka, you have to show it also in the way you deliver and the way you speak with certain people, na kung saan yun ang kumbaga yun ang subject ng isang polisiya mo. Kasi ang polisiya niya ngayon, latest niya na pronouncement is mass resignation. So I think he needs to show some kind of strength and also some kind of seriousness in the way he wants things to be implemented. So ganun Kaya minsan
maraming tao ang, alam mo, hindi nila maintindihan kung ano ba talaga ang gusto or ano pa talaga ang totoo. Kasi minsan yung words at saka yung supposedly dapat kasi ang bigat ng salita mo, eh, pag dineliver mo siya, makikita yon sa'yo na mabigat yan, seryoso ako. Pero minsan kasi nagkakaroon ng disjoint kay BBM. Kasi ito yung sinabi niya, pero the way he delivers it, the way he express himself, by, explaining these things, hindi mo makita na nagtutugma. Kasi parang tatawa siya or magjo-joke siya. There are times kasi that you need to be humorous. But there are things kasi na hindi siya appropriate eh. So yun yung siguro ang minsan nakakalito sa kanya at maraming kumbaga tinatanong sa kanya at nagkakaroon ng yung kanyang yung kanyang mga pronouncement precisely because may disjoint nga doon sa kanyang personality or sa way of delivery niya, and at the same time kung seryoso ba siya o hindi, at the same time yung bigat ng kanyang mga pronouncement. So yun yung problema. So ako rin minsan sabi ko, ano ba talaga, seryoso ka ba sir? Ano ba talaga sir? Kasi parang sir, nagjo-joke tayo dito. Parang gano'n. Saka isa pa ma'am, bago yung interview, bago yung resulta ng eleksyon, 'di ba? Sa resulta ng eleksyon, parang meron daw siyang napagtanto, ganito ganyan, problema hindi daw naaabot sa parang doon na, parang sinisisi niya na yung nasa baba niya medyo mabagal at hindi nararamdaman ng tao. Pero before pa noon, abay, buong pagmamalaki niya sa kanyang gabinete. Nagpalit pa nga siya, 'di ba, ng ilan doon. Yun na nga yung isa pa na problema ni BBM at ng buong administration niya. At even sa BBM kasi 'di ba matagal na natin pinag-uusapan to, Admar, kahit hindi dito sa programa mo, even sa Nightline News, every time na na-interview ako, there's always this inconsistency sa mga pronouncement ni BBM. Ngayon sasabihin niya ganito, pero mamaya sasabihin niya ganito. Tapos mamaya nagbago na naman or nagbago na naman. So yung inconsistency na kanyang mga statement over time, nagiging siya parang it's really nadi-discredit siya bilang isang presidente or even bilang isang political personality. Kaya nga yun yung isa sa akin kasi as a political analyst, nakikita ko talaga yan at lagi kong sinasabi na there is such a thing as inconsistency in most cases sa mga pronouncement ng presidente. Maraming beses yan, hindi lang ngayon. So ngayon, before sinabi niya, I'm very, kumbaga very proud or very confident sa mga napili niyang kabinete. Kasi for him, he will not choose them. He did not choose them if they will not deliver. Pero ngayon, out of the blue, nag-mass resignation siya dahil nag-isip-isip siya after the election na may something wrong sa kanyang mga alter egos. Kasi alter egos niya yan Lahat ng secretary, lahat ng members ng cabinet, alter egos niya yan, lahat. So, ibig sabihin, siya yun. In a different personality. Siya pa rin yun So, parang, sir, anong nangyari? Bakit parang bigla na lang out of the blue, nagising ka sa isang umaga after the election, magpapalit ako ng magtatawag ako ng resignation. Ang tanong kasi doon, what is the parameter? Why have you done that? And at the same time, yung election kasi malinaw naman yun. Ang ano lang doon is hindi nila nakuha yung 12-0 na gusto nila. Pero they still ang alyansa got still 6, I think, or roughly 7 na nanalo sa senatorial lineup niya. Pero at the end of the day, this is the legislative branch. Hindi naman yan executive level Kasi ang senatorial slate mo, hindi yan nandun sa executive. Nasa legislative yan, Senate yan, Kongreso yan, upper house. So ang tanong ko rin dito, ano yung connect? Kasi if you really want to assess the election, ang ano dyan is, ano yung kanilang ginawang kampanya at siguro campaign nila, kumbaga, how they run the whole campaign ng part ng administration candidates as against to others. So ganun sigurong assessment mo at bakit ano yung mga issues na pinalabas nila na hindi tumugo hindi kumbaga hindi nag-appeal sa mga Pilipino at ano ba talaga kung bakit sila kumbaga hindi maganda ang performance ng eleksyon ng alyansa. It's not because it's the heart of the matter is really about the impeachment trial, the ICC arrest of the former president. Kasama na doon syempre ang ibang mga issues. Pero
take note, this is the senatorial slate. It was more about legislative, kasi hindi naman yan uupo sa executive level ang mga nanalong senador sa Senado yan. So, ang tanong ko sa kanya, why out of the blue? Ito yung naisip mo na samantalang kung gusto niya talagang, kung assessment lang pag-uusapan, dapat itong assessment na to nangyari na first year pa lang ng kanyang panunungkulan or second year pa lang ng panunungkulan. Kasi first year pa lang ang dami ng issue eh. Second year marami na eh. Flood control project pa lang last year malaking issue na. So why out of the blue ngayon ka lang nag-isip na kailangan ko pala magpalit ng kabinete kasi they're not performing well in the executive level. So yun eh. So parang nakakalito siya, pero at the end of the day sa akin kasi let's see kung ano ang gagawin niya, kung talaga bang magpapalit siya or there's something to it. There's something to it in a sense na either may gusto siyang sipain na kabinete niya, na member ng cabinet niya, na hindi niya kailangan dismulado ang pagsipa, ilan sa kanila, so mas resignation na lang kayo, pero actually kayo pa rin, yung karamihan sa inyo, kayo pa rin ang upo. Or may mga sinasabi din na maraming gusto mag-resign pero nakakahiya naman na mag-exodus ang mga to. So mas maganda ipalabas natin na nag-mass resignation sila dahil nag-call ang presidente, and then there's a way of saving face. Yun yung iba na yung iba yung iba din yung mga sinasabi ng yan din ang isa sa mga analysis ng ibang mga Pilipino or political observers. Na minsan din sa akin naisip ko rin yung mga yan. Pero sa akin kasi right now ang tanong ko, totoo ba yan? Ano ba talaga yan? Yun yung nasa isip ko eh.